even if you finish the course, imagine mo kung may sahod daw. Tinanong mo yung sahod mo. Yung pagpasok ng 9 to 5, kuha ng employment, or mas gusto na nila yung... Kasi, ewan ko kung it's just the generation gap, no? Kasi may mga younger TikTok creator siguro, or younger generation ang sabi, parang mag-work hard kasi para gumanda yung buhay, or something similar along those lines. Hindi ko naman. So, pero kasi, ang jeepney driver or tricycle Gets. driver, ang farmer, They've been construction working worker, hard for their whole life. they've been working hard. Yeah, But yeah, then yeah. again, may limitations ang working hard. And kung working student ka, kung that's all you've known, that's all you've seen, working hard, paano mo iaangat yung lifestyle nyo? Eh, kung ikaw pa nga lang, hirap kang iangat yung buhay mo, yung pagkain mo sa araw-araw. Tapos sasabihin mo lang sa'yo, work hard. So is it like, yung hustle culture feels different kung coming from this part ng lipunan, and then from them na work From hard lang naman ang privilege. katapat eh. So, can you like ako feeling ko napapanood mo yung mga ganong creators. May nabanggit ka kasi, di ba, na may lavish lifestyle. So, gusto kong lagyan ng onting diin doon na ano yung nakita mo sa kanila, bakit gusto mo bang mapunta rin sa sitwasyon nila, or nag-hustle tayo dahil ako may sarili akong pangarap, gusto ko maabot to. Parang let's talk along those lines. Not everyone has this, pero ako kasi, I have really good mentors in my life. So, for me to go to that route, it's just the people around you who's influencing and pushing you to do better. Because those people are the ones that has the most experiences, the one that has experienced real life. So, for them, if you got a good set of people around you that wants you to do this specific thing, siyempre mapapaisip ka paminsan-minsan na parang, bakit? At para saan pa ba to? Ayun usually kasi yung mindset namin nung bata-bata kami. Whenever we are pushed to do something or we are recommended to do something, iisipin mo na lang like, bakit? Para saan pa? Pero now I'm at this age with the experiences that I've brought in, mas nangigets ka na, okay. Kaya ako napunta sa situation na yun. Kasi it's just the way of life. Na parang, yeah, everyone has their own path, as I said. Pero I think this is what is destined for me. That's your journey. That's my journey. Exactamente. So, syempre, it plays a role din kung ano yung meron sa school. Sa tingin mo ba nakakapag-adapt yung school sa nangyayari na ngayon? Or stick pa din sila 9 to 5? Yun ang route for you. Depende na rin po talaga yan sa professors. And depende sa school, actually. Kasi may mga schools like UP, DLSU, na pwede kang mamili ng subject mo, pwede kang mag-enlist ng own subject mo. So, pwede kang maging reg kung gusto mo, pwede kang maging regular. Pero meron pa rin mga universities na kailangan mo talagang pumasok sa block nila, parang ganun, block section. Like, my former college, university, DLSUD, ganun. Kailangan mo talagang sundin yung time nila. So, ikaw yung mag-a-adjust ngayon. Kung gusto mo talaga maging working student, ikaw yung mag-a-adjust sa schedule nila. Kaya tama yan. Kaya nga ako naging irregular student intentionally kasi gusto ko talaga i-align yung schedules ko with your school work. and work. Yeah. So, naisip ko lang, 'di ba? Parang dahil yung gusto nyo is, ang keyword doon is freedom, magkaroon ng freedom. Hindi ba yun yung parang pinaka-big word sa atin is magkaroon ng freedom? Kasi ayaw natin ng 9 to 5 dahil parang we are bound on that time frame lang na ito lang gagawin mo, bawal ka lumabas, bawal kang matulog, bawal kang kumain sa labas. Pero pag freelancer ka, pwede kang pumunta rito habang nagtatrabaho, pumunta ron, nagpo-podcast sila, 'di ba? And kahit na ang dami mong ginagawa, ang basehan lang nila is more of yung output mo. Hindi yung kung anong oras ka Hours nagtrabaho. rendered. Oo. Kasi madalas pag nasa office ka, kahit nakatunga ka, basta nandoon ka sa office, bayad ka. Pero kasi sa freelancing, madalas ang ginagawa is kung ano yung output base. Kung ano yung drawings. Kung ano yung hinihingi sa'yo as a VA, di ba? Anong insight nyo about that? Saan? Yung difference ng lifestyle ng structured hours rendered over
Yung mismong you have Meron the kang flexibility. freedom. Freelance. Is Actually, freedom kasi- that important for you? Or especially sa age group nyo? Sa mga kasama nyo? Tama, di ba? Actually, ako kasi, the reason why I switched from 9 to 5 to freelancing is not because of freedom, because of money. Kasi let's be honest, di ba? Sa freelancing, although gusto ko lang i-clear na ang pagiging freelance, hindi to agad-agad nakakayaman. Kasi parang ang dami ngayong mga groups. Disclaimer lang ang dami ngayong mga groups na parang sinasabi nila, you can get 6 digits sa freelancing. Buklo, ilang taon pa yan. Paswertihan lang yan and depende sa field. Pero ayun, yung reason, pero may malaki yung gap, to be honest. What do you mean by gap? Yung gap ng kita. Salary? Oo. Sa freelance versus... Oo, kasi Sample nga, isipin parang mo, sample. 2020, BPO ako neto. 2020 na to Ang basic salary ko, 12,500. Pabihira sa kabubuhay ng 12,500. 2010, ganun din yun. Diba? Exactly. 10 years apart, pero almost 2K Yes. lang ang inad. At nung time na yun, pinag-aaral ko sarili ko sa Lasal. So, 12,500 plus allowances, allowance ko no, rice allowance, bonuses. Wi-Fi allowance kasi pandemic na. So, 3. So, mga 15,500. Pambihira, te. Saan magagaling yung 15,500 sa buong buwan mo? Magkano yung renta mo? Ganyan, yeah. Tapos, lumipat ako ng BPO. So, ano naman to? Ngayon, medyo nakakaangat-angat na. 15K na yung basic ko. Tapos, yung allowance na parang mga 3K na, gano'n. So, mga 18 na, kunwari. Pumapalo na ako ng 18 to 22 na, depende sa incentives. Pero kasi, ang masakit kasi nun dito, pag pumalo ka ng 22, pag napalo mo yung train law, taxable na yung income mo. So, yung incentives mo, dapat nakinita mo, tax siya kagad. May night diff ka pa diba? na napupunta sa wala. Oo. Para sa tax na yung night diff mo. Isipin mo, nag-RDAT ako nun eh. Yung RDAT is yung Rest day OT. Rest day OT. Tapos kahit holiday, papasok pa ako niyan. Tapos yung Monday to Friday ko napasok na 8 hours. Dadagdagan ko pa yan ng 4 hours every day. So 12 hours akong pumapasok every day while studying college. Tapos pagdating ng Sabado, magtatrabaho pa ako para lang sa OT. Tapos malalaman ko pagdating ng ng paycheck, pumalo ng Break train even lang. law. Oo, parang wala, di ba? Oh, diretso lang sa bulsa nung... Anyway. Di ba? Diretso lang sa bulsa, tapos malalaman mo na yung PhilHealth parang nakorap. Yun yung moment talaga na parang nag-awaken sa akin. Na parang yun yung lumabas na yung PhilHealth, parang linabas nila yung mga computer nila kung magkano. Tapos parang na-breach lahat ng data. Yun yung time na parang graduating ako. Ako lang ang nagpapaaral sa sarili ko. May graduation fee pa ako. Tapos Lasal Dasma pa siya. So, parang sabi ko, kailangan kong mag-switch ng trabaho. Kasi hindi ako mabubuhay ng 12-5. Parang, kung sarili ko nga hindi ko mabuhay ng 12-5, what if pamilya ko pa? 'Di ba? So, yun yung sa akin na kailangan ko maghanap ng freelancing. That's a turning point. Oo, yun yung turning point ko. Ang kaso, pagdating ko ng freelancing, akala ko kasi madali siya. I mean, hindi naman madali na parang easy. Apply ka lang. Oo, alam ko naman na mahirap siya. Pero doon ko pala na-realize na, ngayon kasi yung freelancing, parang, tawag dito? Common na siya. So, ano ba yun? Saturated na yung market. Marami nang Oo, nandun. marami ka ng competitors. So, kailangan mo talaga maghanap ng niche. Ako, bobo. Grabe naman. Nagsimula tayo lahat dyan. Hindi ako creative. Hindi ako katulad ni Carl Dudes na... Creatively Oo, talented. ni Kay Dudes na parang Ito talented. yung creative side. Oo, yan yung mga... Bobo kami dyan. Oo, yan sila. Sila yung mga designer. Yan kasi yung kailangan Madali talaga. sa- in a way. Hindi naman madali. Pero parang... Mas evident yung... Oo, kasi inaaral ko lang yung creative kasi bored na bored ako ng pandemic. Sabi, ano kaya pwede kong gawin? Nung bata ako, nilalait yung mga ganyan Ganun eh. pala pag bored. Oo. Like, imagine mo, nakasustain ka sa bahay mo for like those 3 years. So, syempre, mababoard ka, hindi ka lumalabas. So, naghanap ka na lang ng Yun parang yun sarili talaga mong passion interest project, mo. mga interest.
So, hindi kasi wala akong niche. So, ang niche ko talaga is general VA. Actually, until now. So, pagdating ko doon, okay, yung general VA pala, $3.75 lang. What Yun lang. per hour? Per hour. So, magkano yun? 200. 200. Pero, 250, sige. Malaki na yun. Kasi parang arawan na ng iba yun eh. oo, yun nga. 'Di ba? Parang yun yung arawan na yun sa mga fast food chains ngayon. So, pinag-compare ko siya, parang ang arawan ko before sa BPO siguro mga 600, 800 na. Parang ano na yan, allowance na, yung buo na. Compare sa 3.75 per hour, tapos naghanap pa ako ng ibang client na naging $4. Parang ang laki-laki ng gap ng 375 sa 4. Pero ang ano ko kasi nun, ang parang mindset ko na lang nun, is kailangan kong kumita ng mas malaki nang hindi siya nababawasan, na parang buo ko siya makikita. Kung ano yung nakita ko sa payroll, dapat yun din yung papasok sa bangko ko. So yun yung mindset ko. And at the same time, parang doon na lang din pumasok yung sinasabi ni Clark na freedom. Kumbaga bonus na lang yung freedom, pero nauna talaga yung pay. Kasi katulad nga ng sabi ni Clark, parang ni Prof, bawat oras mo sa work bilang. So, ayun na lang. Bonus na lang talaga yung freedom. More on pay ako, kaya ako nag-switch from BPO to freelancing. At hanggang ngayon, freelance pa rin ako. Okay, so ang ganda ng sinabi ni Julia, no? So, syempre, talo natin kay K-Dudes. K-Dudes. Much different naman yung experience ko with Julia kasi I have not experienced 9 to 5, pero through my siblings, nakita ko yung hardships and yung pagiging unfair of some corporation. I'm not gonna drop any names, pero... I'm not, but read my lips. Pero ayun Lagi nga, natin sa pangalan. I've seen through them kung gaano ka-unfair yung system doon. Like, my sister, yung working hours niya from morning to gabi, naging madaling araw to hapon, which is not really ideal kung mag-start ka ng madaling araw tapos araw-araw pa siya and malaking team or group yung hawak niya sa na yun, sa office na yun. So when I saw that, I was like, I don't think I want to partake on that thing kasi I will feel chained or para akong nakakulong kapag masyadong kontrolado. So thankfully I've made a path for me in this industry. So if papalarin, I'll continue to choose this. Ang ganda ng sinabi mo na you feel chained. No? Just to give perspective, para kasi masyado tayong bias sa generation ngayon. Imagine nyo yung mga tao noon, 30 years nila iniisip nilang ito lang gagawin ko. There's that loyalty mindset to work for one company. And we don't blame them because the way profits or the way you're paid before was enough to make a family survive. Right now, one parent working was okay. But as the years went by, especially after the 1950s, I think, the value of our local currency has dropped significantly as compared to the world reserve, which is the US dollar. So for those na hindi pa alam yung terms, please do search on that. Hindi natin i-dive in today. And that's why the hustle culture of our parents is different from this generation na one job is enough to feed the family. Right now, it's just enough to fend for yourself. Minsan kulang pa. So, Eh. basically, kailangan 2 parents ang nagtatrabaho ngayon. Tapos minsan, kasama pa yung anak. It depends pa kung anong klaseng work eh. Kasi I think it comes with industry. May industry na talagang sobrang tight ng competitors or competition, kaya ang liit ng bigay. Imagine yung computer shop, piso net lahat. Sino kumikita dyan? So, in that similar fashion, kung masyadong marami na kayo dun sa industry, saturated as most would call it, lalo sa freelance, talagang lilit at lilit ang rate. Kaya nga you upskill para hindi ka entry level na rate. And that's why parents right now, as supportive as they may be, just to close this off, it's just a change of the economy, no? Na parang hindi na nila kayang i-sustain, hindi man nila gusto magtrabaho ang mga anak nila or tayo ng mas maaga. It's just a matter of need and at the same time circumstance.
again, you're lucky if you don't have to experience that. Yeah, And it's a privilege. It's not your fault naman. If Yeah. meron kang privilege na parang kailangan na Na yun yung setup mo purely eh. mag-aral ka lang, Oh. di ba? Hindi naman natin yun It's parang, not your problem or yes, it's and not... wala namang superiority complex na, kami, working student ka pa. Wala naman na parang, wala kami hirap na hirap, parang gano'n. Parang lagi ko nga sinasabi before sa mga, kasi madaming parang nag-asa ka na, parang, Ate Julia, parang paano ba mag-work? Gusto ko mag-work. Ang una kong question, bakit ka mag-work? diba? Bakit ka mag-work Kailangan mo ba? studying? Diba? Parang, ano yung reason? Parang sabi nila, gusto ko lang magkapera. Parang sinasabi ko na sa kanila, if you have the privilege to just study, diba? Hanggat may nagpapaaral pa sa'yo, Focus. mag-aral ka. Oo. Hanggat may nagpapaaral sa'yo, mag-aral ka. Kasi, hindi mo alam, baka last sem mo na ngayon na may nagpapaaral sa'yo, next sem wala na nagpapaaral sa'yo. So, ayun, parang, kung mayroon kang privilege, ano mo na yan, parang, take advantage Grab mo na siya. Yes, grab mo na yan. And if wala kang privilege, that's totally fine. Mahirap talaga, as in, super hirap. Kahit ano pang work mo, freelance, 9 to 5, at the end of the day, working student ka, mahirap talaga siya. Pero, tawag dito, kaya mo yan. Paano pala Kaya pag mo yan. ano? Di ba iba privilege nga nasabi mo na meron silang magpapaaral sa kanila. Paano naman yung mga investment? Ano yung gusto mo? Yung kumikita on its Hindi. own. Yung Pati ginagawang yung investment, yung mga, ano. Oo. I think that's a different topic na. And, more of paano ba? Family problem. I mean, it's a family issue that needs to be discussed within their family. Pero, parang at the end of the day kasi, at least nag-aaral ka pa rin. Parang ganun. Hindi ba, di ba yun yung reason ba't napipilitan silang magtrabaho at early age? Paano magtrabaho? Hindi, one of the reason kung bakit napipilitan sila mag-side hustle or napipilitan sila napipilit magtrabaho. sila kasi ayaw nila parang maging Oo. investment. Mm. Gets. Di ko sure eh. Kasi hindi ko siya Naranasan. Di ko siya naranasan. Kasi right from the start, alam ng nanay ko na yung, parang pinaalam ko na sa kanya agad, na yung course ko walang pera. By the way, yung course ko Polsci. So, What's Polsci? wow! Political science. So, walang pera sa Polsci unless, Lawyer. sabi nila ha, unless mag-aabogado ka. Wala rin namang pera sa pag-aaboga siya. Unless magiging teacher ka, unless magiging analyst ka. So, medyo limited din yung, naranasan ko din yung kay prof, na pagka-graduate mo, saan ka pupunta? Ganon. So, ayun, parang somehow, hindi ko siya directly naranasan na investment ako. Pero na-experience ko yung Hindi ka kailangan naririnig. kong mag-work kasi alam ko pagka-graduate ko neto, mahirap makahanap ng trabaho na-align sa field ko. And katulad, for example, paralegal, hindi naman lahat ng firm kailangan ng Paralegal. 5 paralegal eh. Minsan, isang firm, Isa lang yan. 7 lawyers, isa lang yung paralegal. So, ayun. Siguro, going back to your question, it really depends on the circumstance. And, depende na lang din talaga sa'yo. Kung kaya mo naman mag-aral, kung kaya mo naman maging working student at privilege ka at the same time, di ka naman pinipilit, choice. Wala namang, wala naman kasi talagang rules sa buhay. Wala namang ganito, ganyan. Everyone Yeah. has their own pace. Di ba parang ganun din sinabi nila na wala rin pera sa art? Actually, kaya nga ako IT student right now kasi yung paniniwala dati, kapag multimedia artist ka or any type of artist ka, mahihirapan ka maghanap ng work. Pero, as time goes on, ever since the pandemic, nag-skyrocket yung mga online services and napasama doon yung pagiging artist. And even though we're in a world right now where art is being questioned in terms of being provided by someone like you and I, and also something that AI can do. So there's a very, very big gap between that, and maybe that's another topic for another day. Pero ayun nga, there's always something to earn
from something, if that makes sense. You truth just naman. you just have to be passion muna before you reap the rewards talaga. And ako, yung pagiging artist ko, it came out of me being passionate and bored. Kasi bored ako ngayon. But it comes from me just finding myself on what can I do and what can I add on sa kaya ko. And thankfully, na-enhance ko siya. And now I'm here sitting with you guys. And dahil sa sinabi mong yan, next topic na namin yan, monetizing your passion with your skill set. So, for today, i-close lang natin off this episode na ang hustle culture, depende yan sa situation mo sa buhay, but you are not locked to the choice of the 9 to 5 at this day and age. So, it's up to you if you want to hustle early or if you want to build something on a career early to have that footing na ikaw ang kumikita ng pera mo. Hindi ibang tao ang nagsusupport sa'yo. So, as we close this Pixels and Protocols podcast, thank you for joining us. My name is Prof. Toff. My name is Clark. With our guests, Juju. Carl, K-Dudes. see you on our next episode. Next week, bye-bye.